natin. Okay? So, simulan na natin. Okay? Bago natin simulan yung fine details, so sisimulan muna natin yung general concept ng market. Okay? Paano natin titingnan yung market? Para lang magkaroon tayo ng idea kung paano natin i-engage yung market, no? Okay? So, tawag namin dito is yung market structure. Simulan natin sa market structure. Okay? Bakit natin kailangan ng market structure? Para may order yung mundo, yung charts. Hindi pwedeng pagbukas nyo ng charts, ang unang iniisip nyo is random lahat yan. Mahirap yun. Kasi kung random lahat yan, paano ka magkakaroon ng constant returns? Mahirap magkaroon ng consistency sa random stuff. Parang imposible nga yun. Okay? So, kailangan natin lagyan ng structure para malimitahan tayo sa mga bagay-bagay na pwede natin pasukin. Okay? Unlimited yung galaw ng market. So, lilimitahan natin yung sarili natin sa mga bagay na may higher chance tayo. Okay? Yun yung idea ng structures. Bakit natin ginalagay yung structure? So, para maintindihan natin yun or makuha natin agad yung mga patterns, no, na magbibigay sa atin ng higher probability na manalo. Okay? So, yun yung silbi ng market structures. Okay? Para pagkabukas yun ng charts, hindi pwedeng drawings lang. Okay? Magbabago agad. Dapat pagkabukas nyo ng charts, alam nyo na, may structure dito. Okay, umangat yan dito. So, ito na inaantay ko. So, hopefully, umabot kayo sa ganong level of chart mastery para pagkabukas nyo pala ng chart, alam nyo na agad yung yung tinitingnan. Or alam nyo na agad na saan ako pwedeng, ano yung pwede kong gawin, no? Antayin. Okay? Tubig lang ako. Oops na yung ko eh. Okay. So, yung pinaka pinaka-popular na market structure, okay, na ginagaya ng lahat. Kasi maganda talaga gawa nito eh. Okay? Is yung kay Wyckoff. Okay? Yan ang isa sa pinaka matanda, grandfather yan ng technical analysis. Yung structure na yan, yung marami nagmula dyan. Pati yung akin nagmula din dyan. Paano ako mag-trade? Kaya dati magtatanong ko ano yung ginagamit ko, modified Wyckoff. Kasi may parts lang dyan na hindi ko magamit sa how I trade. Kasi Wyckoff, yung ginawa niya 1950s, 1940s, mas matagal na yan eh. Yung mga nauna pa sa atin. Iba yung mundo na trading noon. Hindi ka naman makapag in and out. Tapos, basically ginagawa ng mga tao na mag-accumulate tapos i-dump. Parang pump and dump na long term. So, ganoon yung yung trading style noon. Kaya, medyo may limitations na rin yung chart na yan. Pero, kahit may limitations siya sa mga nangyayari ngayon, is very valid pa rin siya. Ang limitations lang naman niya is mabagal siya eh. Saka masyadong malaki yung scope na titingnan niya. So, position trader kayo, halos gumagana pa yan. I mean, halos wala nagbago dyan. Pero kung kung mga active traders, mabagal siya. So, lalo, pag nag-distribute to, yung presyo, okay, ang idea kasi, okay, sabi natin, presyo na lang bigas, di ba? So, alam nyo magkakaroon ng pagtaas ng presyo or sabihin natin magkakaroon ng malakas sa bagyo. Sorry, yung example, yung like ko sa utak ko. Sorry sa mga masasalanta tayo ng bagyo. So, alam nyo kasi papasok na yung rainy season, so masisira yung mga crops. Alam nyo tataas yung presyo ng bigas. So, ang gagawin nila is mag-accumulate na ng bigas. Okay? So, kasi alam nila tataas to eh. So, uubusin na nila lahat ng presyo ng bigas habang mababa. Tapos, bibitawan
pag mataas na. Or tataas yung presyo kasi wala nang bigas sa merkado. Tapos pag mataas na yung presyo, doon babagsak. Ilalabas lahat. Di ba yung nangyari sa mga warehouse na nilusob ng gobyerno? Nandun lahat ng bigas. Ganun yun. Na-accumulate nila habang marami pa supply. Tapos pag nasira yung mga pananim or sabi natin nasalanta kung saan tayo nag-i-import, so kukunti yung mga i-import na bigas, tataas yung presyo. Doon mo ngayon ilalabas yung nasa warehouse. Okay? So dahil nilabas mo na sa warehouse, malaking kita mo kasi dito mo binili. Sabihin natin, 50 per kilo mo binibenta dito, bilang naging 80 per kilo yan. Ano yun, di ba? Libreng 30 yon. Okay? So dahil nilabas mo lahat na sa warehouse mo, babagsak yung presyo. Yung dami supply. Okay? So dahil doon, mas bigla, ayun kaya sabi ni ulit ni Wyckoff, uulit lang ulit yung cycle. Mag-accumulate ulit sila. Kasi mabagal yung presyo, mag-accumulate ulit sila for next year naman. So, yun yung sinasabi natin. Very valid pa rin yan sa ngayon dahil nga hindi mo nagbago yung mga gusto ng tao since pare-pares pa rin naman lahat ng gusto ng traders or investors, which is kumita. So, hindi nagbago yung cycle na yan. Ang problem lang talaga is mabagal. Okay? Lalo na tayo na kaya natin mag-profit, no? Lalo na sa ginagawa natin dito, kaya natin mag-profit sa up, kaya natin mag-profit sa down. Okay? We can buy and sell anytime. Tapos we can sell anytime din nang wala tayong binibenta. Wala tayong asset, no? So may short selling tayo. Yun yung kagandahan ng yung improvement sa trading. Kaya may limitations na itong model na to. Okay? Pag sinabing model, that means observable lang siya, hindi not necessarily 100% na yan lagi ginagawa ng presyo. Pag nangyari nga lang yung pattern, nangyayari. Kaya siya observable. So hindi siya, kaya siya model, siya yung ideal na mangyayari. Hindi laging ginagawa ng market. Okay? So yun yung difference nila. Now for me, binago na yun. Sabi nga kasi, ang ginagamit ko si modified Wyckoff. Ayaw talaga ilabas to. Pero pinilit ako ni coach ilabas. Kasi may kasalanan yan. Okay? Siya yung nagpangalan din ito si coach. So, thank you ko sa kanya. Ayoko talaga ito ilabas Pero yan. Thank you. Ayan, so tinawag na lang natin Manabat Trend Cycle. Alang-alang inalay ni Sir Alex sa atin. Thank you. Ayoko talaga ito ilabas. MCC na lang. Mamigil. But anyway, since nilabas, dito sales talk, okay? Since nilabas namin ito, maraming traders sa Discord na naging agresibo kasi nakikita na nila Nakikita na nila lahat tong mga dati hindi nila nakikita. So ngayon gusto nila i-trade lahat ng galaw. So naging agresibo. Coach, paano ito papasukin? Teka lang, di ba yung pattern mo, pullback? Teka, kalma lang tayo. So, lahat ng galaw gusto nilang kunin. Kasi na-excite sila Nakita nila Okay? So ito, nanggaling doon sa Wyckoff. Yung isang side lang ng Wyckoff. Yung isang side ng Wyckoff. Kasi syempre, gusto mag-focus kung nasan yung mga opportunities. Di ba? So pag panansin mo yung buong Wyckoff, hanggang dito lang naman talaga yan. Tapos uulit lang ulit. Di ba? Nag-range So kaya siya modified. Pero syempre, nakafocus tayo doon sa sa buong yun. Si Wyckoff hindi explain yun So gumawa pa tayong paraan para magkaroon tayo ng mga phases sa market. Okay? So ano yung cycle na to? Basically, natin yung buong trend sa 4. Okay? So each phase of the market may different trading strategy kayong gagamitin. Okay? Tapos, hindi nyo kailangan magkaroon ng lahat. Okay? Ako, hanggang 3 lang akin dito Bawat isang trading phase, meron ako. Bawat isang trend phase, meron ako isang strategy ginagamit. Exhaustion phase meron, pero hindi ko na kinukuha to kasi ang dami na minsan wala to Madalas actually wala to. Pag meron lang, sige. Pero meron ako din dito. Pero hindi ko na ito masyado ginagamit. Andito ako madalas, phase 3, trending phase. Build up, pwede. Ranging kapag wala na makuha. Kasi wala na nangyayari. So ranging, di ba?
So nandiyan yung main na scalping phase, yung pinaka concept ng scalping, yung buy low sell high na ginagawa ng karamihan. Dito 'yon. Pero pwede rin kayo mag-scalp sa mga phases na to. Oh, shit. Okay. Mamaya malalaman nyo. Pero i-discuss muna natin yung buong concept, no? Para makita nyo kung yung pwedeng gawin. Okay? So, ano ba yung ranging phase? Saan na ba ako? Tumulit. Ayan, so yan. Sorry. So, P1, so gano'n na lang lumabas na ano eh, na ano yun, na indication P1, P2, P3, P4. So, mas mabilis. Okay, kasi yung ranging build-up gano'n. Okay? So, P1, basically ranging to. Ito yung moment na yung market walang masyadong trade. Ito yung moment na hindi pinapansin ng merkado yung instrument na yon, no? So, pag wala yan, pag walang pumapansin sa ano na yun, sa asset na yun, hindi kasi 'di ba si Wyckoff iniisip agad na may nag-accumulate. So, medyo nakakapraning eh. So, minsan naman kasi talaga wala napapansin doon sa asset. So, wag na natin isipin na may nag-accumulate agad. Marami na kasing tradable ngayon. So, possible na hindi na talaga pinapansin yung asset na yun sa ngayon kasi tapos na yung event or tapos na yung specific event para magpalit yung yung value ng instrument. Okay? So, ranging yun. So, basically, nangyayari is, yun nga, wala masyadong galaw. Okay? So, yung presyo ng item, sabihin natin, bigas ulit. Ba't tinip yung bigas? Okay, so yung presyo ng bigas, 50. So, naglalaro lang yan sa 51, 55, 51, ganyan, tapos 50. Okay? So, nandun lang sa average yan. So, nagkaganon na yung bigas mo sa loob ng ilang, okay, yung trend mo. Kasi nga, wala, yung constant yung supply and demand, wala nagbago. Okay, ngayon, naglabas pag-asa ng na, marami tayong bagyo ngayong taon. So, may nagbago, no, sa pananaw nyo sa bigas. So, maraming bagyo. So, maraming masisira itong pananim. So, ano pwede mangyari? Pwede magkaroon ng shortage ng supply ng bigas. Mag-ipon na nga ng bigas. So, once na gano'n na yung pag-iisip nyo ngayon, okay, once na gano'n na yung pag-iisip ng market, since may naglabas report, since nilabas ng pag-asa report na yun, no, nagbago ngayon yung pananaw ng mga investors sa bigas. Diba? Kasi possible na tumaas presyo nito kasi nga maraming bagyo. So mayroon ka ngayon interest doon sa instrument na yun, sa asset na yun or sa commodity na yun. So ngayon magkakaroon ng increased volatility yan. Okay? Yung una nasa 51 lang yan to 50, di ba? Bigla magkakaroon ka ng interest, may mga gusto na mag-accumulate yung ito na yung panahon na accumulation ni Wyckoff, no? Magkakaroon ka ng increased volatility ngayon. Higher yung volatility mo or yung volume of trading mo versus do sa P1. Okay? Ito na yung magiging increase. Malalaki yung candles mo, mas mabilis yung trading activity. Kasi nga, may interest na yung tao dun sa sa asset na yan. Okay? Tapos, pag naubos na yan, okay? Tapos nangyari na nga yung mangyayari para magbago yung value, then magkakaroon ng breakout yan, aakyat na talaga yung presyo. Okay? So, bakit na yung presyo? Since majority ng traders ngayon is more on profit taking na lang, okay, gusto mag-profit, magkakaroon ka ng tinatawag nating weakness o divergence, no? Ito yung higher highs, pero sa oscillators nyo, like yung RSI ninyo, sa TDI, CCI, mga ganyan, may lower lows. Okay, so magkakaroon ka ng divergence. After that, magkakaroon ng weakness yung price natin. Tapos, mag-ano na lang ulit yan. Mag-range na lang ulit. Okay? So, yun yung buong range. Yun yung yung basically yung nangyari. Para i-explain yung buo. Okay? Anyway, nasa range pa lang pala tayo. Sa range tayo sa P1. Okay? So, ngayon, paano mo i-master yung P1? Sorry, nadiretso ko yun. Sa P1 pala, ranging. Okay, so ganito yung tsura niya sa ranging. Kung pwede nyo gawin,
is bounce trade. Ang ginagamit ko is yung bearish engulfing patterns or mga pin bar. Pwede rin yan. Pin bar sa, ano ba ito? May pin bar. Basta yung dalawa, basta yung sumaba, maganyan, may maliit na body, tapos may ganyan sa support, tapos sa resistance sa mga pabaliktad. Mga ganyang candlestick patterns, okay? You can memorize your candlestick patterns. Okay? Doji, hindi masyado, more engulfing yung gusto ko. Kasi pag ganyan, ano lang yan eh, indecision. Pero ito, may reversal. Oo, ito talaga indecision, lalo pag malaki yung wick. Okay? So, mas madaling mag-reverse. So, ito yung, again, sa ranging market conditions, what we do is bounce trading strategies. Okay? Or range-bound trading strategies. We buy support. Okay? Buy sa support. You sell sa resistance. Okay? Bakit wala dito? Ba't walang sell dito? Kasi di pa alam yung resistance yan eh. Pagka-bounce niya dyan, doon wala nalaman ng resistance. So ito pala yung resistance mo. Sell sa resistance. Means ito, alam mo na support to. You buy here. Alam mo na resistance yan. You sell there. Okay? Ito, middle. Alam mo middle yan. You pull back trades dyan. Okay? Continuation. Mamaya yung continuation. Okay? Tapos buy ko ulit sa support. Okay, pero syempre may wala naman to. Ayun, may dulo lahat ng kagandahan. So yan. Matapos yan. Okay? parang mali sinabi ko. Anyway. May katapos na naman lahat. Okay? So yun. So matapos yan. So yung isang mo lagi, parang mag-fail yun. Once na it fails, that means ready na yan sa phase 2. Okay? So yan. So ngayon, except yan phase 2. Kaya sa bounce trade, sa engulfing, paano pumapasok is, ako lang to pwede nyo mga hindi, sundin. Iba dito nag-entry, ako dito sa taas. Okay, stop loss ko here. Kapag hindi ako mag-10-10, okay? Pero kung gusto nyo mag-manual, ito yung pinaka-base, okay? Risk mo is yung candle, no? Yung break, kasi engulfing yan eh. So ito yun. So, ito yung buong entry ko. Pag nag-break sa taas, kasi buy to eh. Okay, so buy. Yung pag nag-break sa taas, bounce yan. So, nag-consolidate yung price mo dyan, nag-break. Stop loss dito. So, yan yung pattern mo. Tapos, TP mo yung taas. So, yung mga example lang nun. Okay, we can discuss this further mamaya or sa other sessions. Okay, pero yun yung yan yung idea nun. Okay, tapos baliktad din lang sa taas. So that's your range-bound trading strategies during phase 1. Okay, dyan siya effective. Okay, now, kapag nag-build up phase na yan, kanina sinabi natin, magbabago na yung pananaw ng tao doon sa item or sa instrument, gradually nag-increase na yung volatility nun. Nag-form na ng higher highs or higher lows. So, nagkaroon ka na ng whipsaw sa market mo. So, an effective strategy mo is yung accumulation, position building, tapos yung breakout. Okay? So, naitsura nun, ito yung sa P2. Okay? Lalaki na yung high and lows niyan. Mamaya gagawa tayo, kunin natin yung buong chart talaga, yung exact charts. Puro lang muna, models lang para makita nyo yung nila, yung kagandahan. Kasi maganda daw yung mga model eh. Okay? So, pag hindi model, di maganda eh. So, mamaya yung kakantohan. Kalokohan natin. Sabado kasi ngayon eh. Dapat nag-iinom na tayo eh. Okay, so yan yung P2. Okay, phase 2 build up. Okay? So yan. Ngayon, para paano yung pinapasok, ako, so sa range, mag-aantay lang doon. Tapos more flag patterns. Okay? So mag-aantay ako ng build up. Very simple lang trading ko eh. Okay? Again, ba't ko ni-discuss to mamaya, kaya nyo gamitin din yan sa short-term trading, sa scalping. Okay? Kasi sabi namin, pwede nilagay sa higher time frame, pwede nilagay sa lower time frame. Yan din yung strategy na ginagamit namin sa scalping. Mamaya, pwede tayo scalp ng BTC. Okay? Active yung BTC, nag-scalp ako kanina eh. Okay, so yan. Breakout doon. Same. So, paano itsura niyan? Again, pag nag-fail na yung yung dulo ng mga range bound, since nag-build up na nga yan, magkakaroon ka na ng pullback sa support resistance.
Meron ka ng pullback. So, meron ka ng breakout. Okay? So, yun yung mga... Isa yan, di ba? Kinukuha nyo sa gold. So, mga makasama tayo, yung kinukuha pa ng breakout yung P2. Okay? Yan, marami yan. Dito nagsisimula na uminit yung mga, mga traders natin, mga scalpers natin. Uminit na yan pag, so, coach, nag-breakout na. P3 na ba to? Tapos pagdating sa P3, yun na. Rarat-ratin na yan. Dami dito, nagdadagdag pa ng pwesto eh. Okay? So yan, ano yung P3? Ito yung ito yung bread and butter ko. Dito ako nabuhay, dito ako lumaki yung mga accounts ko. Okay? Trading phase. Okay, basically, ito na yung nagkusami kung may momentum na yung market natin at may higher highs, higher lows pag uptrend at meron ka lower lows, lower highs kapag downtrend. Okay? So, trend following na yung strategies natin dito tsaka momentum trading. Okay? So, during this phase. So, makikita nyo, magiging parang kahit paano, pag ang daming klaseng trading systems, magiging kayo, holistic trader kayo. Kahit anong market condition, may bala kayo. Yun ang kagandahan sa ginagawa natin. Okay? Hindi isang strategy, tas bahala na kayo. Tapos, pag ginamit nyo yung trending sa range, ubos account nyo doon. Okay, so dito, tinuturo namin lahat. Okay, so yan. So ito yun, yung P3. Ito yung paborito ko kasi napakadali lang yan eh. Kasi syempre, dami natin ginagawa, diba? So ako, kaya tuloy yung ginagawa ko, dyan lang ako nag-trade kasi hindi mo na kailangan masyadong analysis. Pag gumagalaw, umakat yung presyo. Kuntay ka ng pullback. Saka honestly, mas mataas yung, for me nung tinatry ko yan, mas mataas yung win rate ko sa P3 strategies talaga compared sa P2 and P4. May kasama pa nga tayo dito eh. Si ito? Ayoko sabihin pangalan niya eh. Sabi sa akin yung trader. Coach, mo tama ka. Ang ginagawa ko na lang yung antayin yung P3. Bakit? Pullback lang ako. Antayin ko na. Ayoko na basahin yung iba eh. Antayin ko lang yung P3. Tapos na. Simple lang buhay. Ang dali-dali. Baka pag nagagawa pa ng trabaho, oras trabaho ko. Exactly. Gano'n lang talaga. Pag gumalaw, antayin mo lang diba? Tapos, kung kayo ka, ilagay mo lahat ng risk mo doon, mas mataas pa yung chance mo. Pag gano'n lang ginagawa daw niya, mas malaki pa kinikita niya. Okay, so hindi ko sasabi yun ang gawin nyo. Siya kasi maraming ginagawa din, kaya gano'n na rin ang natripan niya. Antay ka lang na gumagalaw, pag tumataas yung presyo, antay ka ng mag-breakout or mag-ano ka. Pagbaba, gano'n din, di ba? So yun yung idea nun. Okay, so pag nasa P3 na kayo, phase 3, basically pullbacks. Ano yung mga pullbacks? Ito lang tatlo. Siyempre, kakabalik na rin, so naging 6. Pero yan lang, yung bullish flag, tsaka falling wedge. Yan lang yun. Okay? So yan yung mga patterns na inaantay ko doon. Promise it's to 2016, 2015. Yan na lang yun. Sobrang boring. As in, mag-scalp kayo, boring na kasi ulit-ulitin lang yan. Okay, pero masaya, exciting gumastos, pero boring yung pag-aantay ng trades. Pero kailangan nyo ka-focus. Okay, so paano papasukin to? Since scalping yung gusto natin gawin tonight, okay, yung aggressive entry yung gagawin natin. Pag nag-close yung bouncing candle, dun tayo. So basically, what do we mean? Kasi sa position trading, sa swing trading, inaantay ko pa ma-break yung pattern. Okay? Pag sa scalping, kailangan aggressive entry gagamitin natin. So pag nagkaroon ka na ng reversal, dahil mo may pullback. Pag nagkaroon ka ng reversal pattern doon, pag naggawa yung reversal, pwede mo na entry yun. Okay? Or nag-bounce sa support resistance, siyempre, kailangan nyo ma-master yung mga support resistances nyo, yung Fibonacci's, horizontal line support, mga ganyan. Kailangan master nyo yun. So, tapos kailangan nyo rin yung mga reversal patterns, yung mga single, double, triple top, head and shoulders, yung mga ganyan chart patterns, kailangan masters nyo. Master nyo, ito paano nakabisado na yung mga yan. Okay? So, dapat, or pwede kayo mag-download naman cheat sheet niyan, yung mga chart patterns. So, kabaliktaran lang sa other side. Okay? Pero aggressive entry gagamitin natin.
Ngayon, sa aggressive na tayo, scalping na tayo. So, aggressive. Hindi tayo pwedeng yung safety, normal entry natin. Kasi pag malaki yung risk natin, okay, sa scalping kasi, pag malaki masyado yung expose natin or stop loss, malaki din yung kailangan natin kunin. So, mahirap makuha yon. So, gusto natin, konti lang yung risk scalping. Yung focus natin sa scalping, konti yung risk. Kasi konti yung expose natin, so kailangan makuha natin agad yon, mabawi natin agad yung in-expose natin. Eh, hindi yung ganito na, kasi sa position trading, pag nag-break yan, pwede tayo mag-buy and hold. Pwede kunin lahat. Okay, or mag 1:1 sa risk na to, madali, makukuha natin. Pero scalping, kailangan mabilis in and out. So, pwede magbago yung anytime. Market open lang, ganoon. So, magbabago yung trend ng direction ng market, so masakit sa ulo. Okay? Again, bounce entry. Madi-discuss naman yan kung kailangan nyo ng mas malinis. Mas magaling si Coach ay mag-explain ng mga technical stuff. More on yan, sa skills ng yung skill na kailangan nyo. Okay, so yan. Sa bounce. Okay? Pullback setups. Okay? So, setup. Bounce entry lang tayo. Yung bowling bounce doon sa taas. Para masaya. Okay? Ano pa yung isang example niyan? Ito, tumama. Tapos ito, sumunod hindi na nag-break ng high. So, nag-bounce. So, another sign na may possible reversal. Tapos may doji ka rin dyan, di ba? Kanina yung mga yon, pwede rin yun. Ay, yung engulfing. Ito, outside bar naman to. Hindi inside bar. So, yun. Magamit yung mga chart patterns nyo. Again, importante yung mga yon sa tamang lugar. Tulad dito sa dulo ng mga support resistance. Hindi sa lahat. Hindi sa gitna ng chart. Okay, sa tamang lugar lang sila effective. Okay? And lastly, yung ulitin ko lang yung point na yun, hindi sa gitna, kasi madalas nakaka-tempt kapag na-recognize natin yung pattern or something. Na kung napapansin mo, parang, minsan nakuha, minsan hindi. Maraming times na nasa gitna lang siya ng chart. So, hindi natin alam na kailangan kasama pa rin siya with the structure. Yep. Tapos, yung bounce, syempre, yung head and shoulders mo, kailangan nangyari sa dulo ng trend. Hindi pwedeng sa simula ng trend. Diba? Now, exhaustion phase, nangyayari naman to kapag nasa dulo na. Okay? Basically, ito, nagkaroon tayo ng divergence sa mga oscillators. Yung oscillator, yung indicator sa baba, yung may sariling window. Tapos, bumababa na yung volatility nito. Basically, nagte-take profit yung mga tao. So, kailangan nating makuha din to. Ang idea dito is take profit na sa mga nag-accumulate or reversal pero may specific pattern lang. Ako may specific pattern lang ako kinukuha. Okay? Pullback pa rin siya. Ito yung P4, okay? So yung dito may specific pattern pa rin ako kinukuha dyan, which is may pullback pa rin. Mamaya hanap ng example ng ganun. Basically, ang nangyayari doon, okay? Sorry, entry same lang din, okay? Bounce. Ang idea kasi yung nangyayari is masyado mabilis yung trend mo. Tapos may trend ka na, di ba? May divergence ka na. Magkakaroon ka ng drastic move down pa ganyan. Paano yung nangyayari sa yen? Ayun, di ba? Yung nangyayari sa JPY ng isang araw. May drastic move, so may pullback dito. Ngayon doon lang ako kukuha nung reversal trade na yun. Okay? Kasi grabe yung down na yun. May pullback. Mamaya, papakita ko sa inyo yung yen. Okay? Doon lang siya acceptable for me na gamitin yung counter trend na yun. Pero most of the time kasi, ang problem mo doon sa exhaustion point, pag kinuha mo yan, is pawala na yung momentum, pawala na lahat. Possible na pag ginawa mo, nag-enter ka, wala nang volatility pagkatapos. Yung entry mo, nakabase, kasi since galing kang P3, di ba? So yung entry mo, nakabase sa volume, tsaka sa momentum ng market, pawala na nga. So pag pinasok mo yun doon sa dulo sa P4, hindi na inabot sa TP, di ba? Ipit ka doon. Sigurado yun. So yun yung masakit. Okay? So kaya madalang ako kumuha doon sa P4 talaga. Okay? Okay, example ng P4, ito pala yun. Okay, ito ay gold to. Di ba to? Ito pullback na to.
sa P4, hindi ko kunin yan kasi hindi pa yan drastic eh. Siguro pag nag-drop na ganun, dito umabot, pwede doon pag dito nag-pullback, pero ito hindi kasi hindi siya ganun ka drastic pa. So yung P4, ito yung P4 ito example na lagay natin dito, okay? So this is gold. Ito July last Biyernes, kapon. Kapon, Biyernes yan. Nag-range, nag-increase ng volatility, nag-breakout, that's your P2. Your range is may pullback dyan, pullback ka dyan. Bilang, ayan, last pullback, hindi na nagbigay, and nag-range na yung market. So, saka naka-entry dito sa breakout nito. So, makuha nyo to. Pwede yung stop loss dyan. Breakout dito, pwede rin naman. Matipi ka doon. Ito, isa makuha mo. Okay. Maraming example yan. Tapos, ito pa. Gold to, July 19. Nag-range si gold. Nag-breakout. Nagkaroon ng pullback after breakout. Okay, the breakout, pullback. Ayan, enter doon. Nagkuha na sa pamalaking pullback. Enter doon. Meron ka ng channel. Biglag. Pullback pa dyan. Enter ka. Kung hindi ka na TP, mabalik siya. May isa pa dyan. Minip siya aking ballpen. Wala natin tayong ballpen ko. Okay, so yan, nalaglag. May isa pa ulit entry dyan. So, validate. Lakihan pa niya. So, nag-range ulit. So, what's your P1? P1 nga, 1. P2. P3. Exhaustion point. So, lalo yun ito. Okay, from here. So, yan, pwede yan. Pwede rin dito. It's up to you. Pero ito yung layo na nito. So, exhaustion point, mag-range siya sa market. Nasa P4 ka na. Exhaustion, mag-range siya P1 ulit for tomorrow. Dito ka na dito. Gold, July 19 yan. Isa pa. 15. Pinili lang natin pinakamaganda yung itsura kasi pero marami, alam ko marami kayong trades dyan. So ito yung mga pinakamaganda, madali yung explain sa ngayon. Okay, so P1, P2, breakout. Dati nakuha ko yun, itong dalawang to. Kung stop loss kayo dyan, bumalik naman siya, binalik na ulit. So exhaustion point. So P1 ulit. P4 to. P3 yan. Okay. So sa loob ng isang araw, nakailan trades kayo dyan. So that's your market structure. Tapos intraday na. Okay. Intraday na agad yan ni gold. Ngayon, kung gusto pag gawing scalping yan, ibaba nyo na sa M5. Tapos banatan nyo yung structure na yan. 10 pips, 10 pips. Alam mo P2 yan. So, pwede mo pa na mas lower time frame. Tapos, yan na natin. Okay, doon natin i-scalp. Okay, so, that is the Manaba trading. Ay, ang weird pa pag sinabi. The MTC. Okay. Manaba trading cycle. Okay, yung buong cycle po na yan, pwede nyo gamitin sa kahit anong time frame. Basta nakita nyo yung mga yan, it doesn't mean na wala siyang dapat ganito time frame lang. Okay? Normally kasi sa daily structures, may dalang daily structures. Pag wala yung market, di ba? Meron ka na agad range. You can expect na may range sa umaga. Tapos magkakaroon ng increased volatility, so magsasara. So that's your normal trading day. So kung gano'n yung normal trading day mo, meron ko rin sa isang linggo. So pag simula ng linggo, mabagal pa yan, sarado pa US market, di ba? So mag-increase siya sa unang US session, magte-trend, may midweek exhaustion point o midweek reversal, tapos parang Friday, meron ka ng reversal. So meron ka rin cycle sa intra-week, sa month, gano'n din, sa quarter, gano'n din, sa year, gano'n din. Same cycles. Pero mostly ginagamit ko sa trend kasi pwedeng multiple trends sa buong cycle, sa buong isang araw, possible multiple trends. Kasi trend cycle to. Okay?
Yun lang yung ID. Yun nga, again, yung kanina yung space models lang. Pwedeng multiple trend cycles ka sa isang araw. Depende sa market. Tulad nila coach, nakakuha sila ng ilan nata? Ilan yung this week? 3 sa loob ng ano? Siguro, umabot siya ng 3 cycles. Yung gold sa isang araw ngayon. Siguro, 3 cycles sa loob ng isang araw. Pero Ilang trades yun? Yung third cycle niya medyo hindi na gano'n kaganda. Pero kumbaga, meron pa rin. Ang daming cycle na makuha. Okay? So yun, mag-master nyo naman yung ganyang view sa market. Kaya nyo na yan. Tapos, yun, tulad sa mga, maraming comments dito na natutuwa sila. Yun yung problem din eh. Kasi nakita nyo yung wow, yun nga yung market. So yung mga yung mga kasama natin na ginagamit na yan, magiging agresibo na tinitrade lahat. Okay, so high probability trades pa rin tayo. Okay, alam ko masaya yung kunin lahat, pero basta magkakaroon tayo ng specific specific trading strategies for each phases. Okay, so para malaman nyo kung let's say sa phase 1 magba-bounce entries ba ako, mag-range bound ba ako, maganda ba yung probabilities nyo dyan. Okay, so different again, tulad ko, I have different trading strategies for different phases, and bawat isang trading strategy ko may range bound ako dito. Yung kanina in-explain ko na bounce trades, pwede nag-range, may sariling trading plan yon, may trading strategy yon, may sariling win rates, may sariling trading journal. Same sa breakouts. Pero yung breakout ko nasasama na sa trending eh. So sa P3 ko may sariling trend cycle na. Kasi minsan breakout na lang din naman yung P2 eh. Tapos pullback na rin yun. So meron akong separate journal for the pullbacks lang, which is pag na P3, trading system for the pullback. P4, possible pullback pa rin pero reversal, pero yun talaga madalang ko na kunin kasi nga ang daming ipit nun eh. Okay? So yun lang ako nagtitrade. Again, 3 lang ako. 1, breakout dito, pullbacks dito. Pag ito ang bread and butter ko, hindi sila ko na to. Okay, so ganun ako mag-trade. And same with scalping. Kasi lilipat na sa scalping ngayon. Magiging aggressive lang tayo.